Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng matataas na bundok at malalawak na kagubatan, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Amaya. Kilala siya ng lahat bilang isang mabait, masipag, at mapagmahal na anak. Maaga siyang naulila sa ama kaya't kasama lamang niya ang kanyang inang si Aling Rosa sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Mahirap ang kanilang buhay, ngunit hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay na nagreklamo si Amaya. Araw-araw ay gumigising siya bago sumikat ang araw upang mag-igib ng tubig, maglinis ng bahay, at tumulong sa pagtatanim ng gulay sa kanilang munting bakuran. May taglay na kakaibang kagandahan si Amaya. Hindi lamang dahil sa kanyang maamong mukha at mahahabang buhok na tila sutla kung umagos sa kanyang likuran, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Kapag may nagugutom, handa siyang magbahagi ng pagkain. Kapag may nangangailangan ng tulong, siya ang unang lumalapit. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Mahilig maglakad si Amaya sa gilid ng kagubatan tuwing dapit hapon. May kakaibang katahimikan siyang nararamdaman doon. Para bang may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng mga punong kahoy. Madalas siyang pagsabihan ng kanyang ina, "Anak, huwag kang magtatagal sa gubat, maraming kababalaghan dyan." "Opo, inay," sagot niya, ngunit hindi niya maiwasang bumalik. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ng isang maliit na sapa, may napansin siyang kakaibang liwanag sa ilalim ng isang malaking punong balete. Huminto siya. Hindi iyon ordinaryong liwanag. Kumikislap ito na parang mga bituin na sumasayaw sa hangin. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nang marating niya ang puno, nakita niya ang isang maliit na nilalang na nakaupo sa ugat nito. Napaatras siya sa gulat. Ang nilalang ay kasinlaki lamang ng isang sanggol, ngunit mukha itong matandang lalaki. Nakasuot ito ng berdeng kasuotan at may mahabang puting balbas. "Sa wakas ay nakita rin kita," sabi nito. Napakunot ang noo ni Amaya. "Kilala mo po ako?" Ngumiti ang nilalang. "Higit pa sa iniisip mo." "Teka, kayo po ba ay duwende?" Napasinghap si Amaya. Maraming kwento tungkol sa mga duwende ang kanyang narinig mula pagkabata, ngunit ngayon lamang siya nakakita ng isa. Sa halip na tumakbo, nanatili siya. May kakaibang pakiramdam na nagsasabing hindi siya dapat matakot. "Ano po ang kailangan ninyo sa akin?" Tumingin ang duwende sa kanya. "Matagal ka nang minamasdan ng aming kaharian." Nagtaka siya. "Kaharian?" "Oo, ang lihim na kaharian ng mga duwende." Hindi alam ni Amaya kung paniniwalaan niya ang kanyang naririnig. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay tumayo ang matandang duwende. "May malaking pagbabago na darating sa iyong buhay." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Hindi pa panahon upang malaman mo ang lahat." Pagkasabi nito ay naglaho ang matanda. Parang usok lamang itong tinangay ng hangin. Napatingin si Amaya sa paligid. Wala na ito. Parang panaginip lamang ang lahat. Mabilis siyang umuwi. Ngunit ng gabing iyon ay hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng duwende. Kinabukasan ay nagpatuloy ang kanyang karaniwang gawain. Sinikap niyang kalimutan ang nangyari. Subalit habang nagdidilig siya ng mga halaman sa bakuran, ay may nakita siyang kakaibang bagay.
isang gintong bulaklak. Hindi niya iyon itinanim. Hindi rin iyon karaniwang halaman. Ang bawat talulot nito ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Tinawag niya ang kanyang ina, ngunit nang lumabas si Aling Rosa ay tila hindi nito makita ang bulaklak. Anong bulaklak ang sinasabi mo, anak? Nagtaka si Amaya. Naroon naman iyon, kitang-kita niya. Ngunit para sa kanyang ina ay wala. Mula noon ay nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. May mga alitap-tap na kulay pilak na sumusunod sa kanya tuwing gabi. May mga ibong tila nakauunawa sa kanyang mga salita. At minsan ay nakakarinig siya ng mga bulong na nanggagaling sa hangin. Hindi niya alam kung bakit siya lamang ang nakararanas ng mga iyon. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang kapistahan sa kanilang baryo. Masaya ang lahat. May sayawan, palaro, at iba't ibang pagkain. Kasama ng mga kabataan ay nagtungo rin si Amaya sa plaza. Habang naglalakad siya ay napansin niyang tila may isang lalaking nakatingin sa kanya mula sa malayo. Matangkad ito, makisig, nakasuot ng kakaibang damit na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang mga mata nito ay tila kumikislap na parang esmeralda. Hindi niya alam kung sino ito, at tila hindi rin ito taga-baryo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay ngumiti ang binata. Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Amaya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa isang kisap mata ay nawala ang lalaki. Parang bula itong naglaho sa gitna ng maraming tao. Napalingon siya sa iba't ibang direksyon. Ngunit wala na ito. Kinagabihan ay muli niyang nakita ang mahiwagang lalaki. Nakatayo ito sa gilid ng kagubatan. Tila hinihintay siya. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya, ngunit dahan-dahan siyang lumapit. Paglapit niya ay yumuko ng bahagya ang binata. Magandang gabi, Amaya. Nagulat siya. Kilala mo ako? Matagal na. Sino ka? Ngumiti ang binata. Ang mga mata nito ay tila nagliliwanag sa dilim. Ako si Lirian. Taga saan ka? Saglit na natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan. Doon sa lugar na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Napakunot ang noo ni Amaya. Hindi niya naunawaan ang sagot. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ay nagsalita ang binata. Darating ang araw na malalaman mo ang lahat. Tungkol saan? Tungkol sa iyong kapalaran. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang paligid. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Amaya ang isang bagay na hindi niya malilimutan kailanman. Sa likuran ni Lirian ay lumitaw ang isang napakalaking gintong tarangkahan na tila yari sa liwanag. Sa kabila nito ay matatanaw ang isang kahariang kumikislap na parang gawa sa mga bituin. Napatigil si Amaya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At doon niya unang nasilayan ang lihim na mundo ng mga duwende. Nanatiling nakatayo si Amaya habang nakatitig sa napakalaking gintong tarangkahan na lumitaw sa gitna ng kagubatan. Hindi niya malaman kung panaginip ba ang kanyang nasasaksihan o tunay na nangyayari ang lahat. Sa kabilang panig ng tarangkahan ay makikita ang isang kahariang higit pa sa anumang kwentong narinig niya
noong bata pa siya. May mga palasyong kumikislap na tila yari sa ginto at kristal. Ang mga ilog ay nagliliwanag na parang may mga bituing dumadaloy sa tubig. Ang mga puno naman ay may mga dahong pilak at ginto na sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin. Hindi makapagsalita si Amaya. Ngumiti si Lirien. Iyan ang aming mundo. Ang kaharian ng mga duwende? Tumango ang binata. Oo, napalunok si Amaya. Imposible. Maraming bagay ang imposible para sa mga tao hanggang sa makita nila mismo. Muli niyang pinagmasdan ang mahiwagang lugar. Pakiramdam niya ay may kung anong humihilas kanya upang lumapit. Ngunit kasabay nito ay may takot din siyang nararamdaman. Paano ko ito nakikita? Tumingin si Lirien sa kanya. Sapagkat ikaw ang napili. Napili para saan? Hindi agad sumagot ang binata. Sa halip ay iniabot nito ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin. Nag-atubili si Amaya. Hindi niya kilala ng lubusan ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit may kakaibang tiwala siyang nararamdaman tuwing kasama ito. Dahan-dahan niyang tinanggap ang kamay ni Lirien. Agad na kumislap ang tarangkahan. Kasunod noon ay bumalot sa kanila ang nakakasilaw na liwanag. Nang mawala ang liwanag ay napagtanto ni Amaya na nasa kabilang panig na sila. Nasa loob na siya ng mahiwagang kaharian. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Lalong naging malinaw ang lahat. Naririnig niya ang awit ng mga ibong hindi pa niya nakita kailanman. Naamoy niya ang matatamis na halimuyak ng mga bulaklak. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Parang matagal na niyang kilala ang lugar. Parang bahagi siya nito. Habang naglalakad sila, ay napansin niyang may mga nilalang na nakatingin sa kanya. May maliliit na duwendeng nakasakay sa mga paru-parong kumikislap. May matatandang duwende na may mahahabang balbas. May mga babaeng duwende na nakasuot ng magagarang damit na yari sa tila liwanag ng buwan. Lahat sila ay nakatingin kay Amaya. At tila alam na nila kung sino siya. Lirien, mahina niyang sabi. Bakit parang kilala nila ako? Hindi sumagot ang binata. Ngunit may kakaibang lungkot siyang nakita sa mga mata nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating sila sa isang napakalaking palasyo. Ang mga pader nito ay yari sa puting kristal. Ang bubong naman ay tila gawa sa purong ginto. Napatigil si Amaya. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kagandang gusali. Pagbukas ng malalaking pintuan ay sinalubong sila ng maraming kawal. Lahat ay yumuko kay Lirien. Dumating na ang prinsipe. Nagulat si Amaya. Napatingin siya sa binata. Prinsipe? Ngumiti si Lirien. Ngunit ngayon ay tila wala nang maitatago. Ako ang prinsipe ng kaharian ng mga duwende. Parang huminto ang mundo ni Amaya. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking ilang beses niyang nakita sa kagubatan ay isa palang prinsipe. Bigla siyang nahiya. Hindi niya alam kung paano kikilos. Ngunit tila hindi iyon pinansin ni Lirien. Halika. Pinangunahan siya nito papasok sa malaking bulwagan. Sa dulo ng bulwagan ay may dalawang trono. Nakaupo roon ang hari at reyna ng mga duwende. Kapwa sila may maharlikang anyo. Ngunit mababaka sa kanilang mga mukha ang matinding karunungan. Lumapit si Lirien.
Kasunod si Amaya. Lahat ng naroon ay nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo ang hari. Maligayang pagdating, Amaya. Nagulat siya. Alam din ng hari ang kanyang pangalan. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagtanggap. Ngumiti ang reyna. Matagal ka na naming hinihintay. Napakunot ang noo ni Amaya. Hinihintay po? Tumango ang hari. Maraming taon na. Lalong dumami ang kanyang tanong. Ngunit bago siya makapagsalita ay isang matandang duwende ang pumasok sa bulwagan. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Kamahalan! Napatingin ang lahat sa kanya. Ano ang nangyari? Tanong ng hari. Lumuhod ang matanda. May masamang balita. Natahimik ang buong bulwagan. Ang itim na kagubatan ay muling gumagalaw. Biglang nag-iba ang mukha ng hari. Pati ang reyna ay tila nabahala. Hindi maintindihan ni Amaya ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit ramdam niyang seryoso ito. Sigurado ka ba? Tanong ng hari. Opo, kamahalan. Nagkatinginan ng hari at reyna. Pagkatapos ay tumingin sila kay Amaya. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Para bang may kaugnayan siya sa problemang iyon. Tumayo ang hari. Kung ganoon ay wala na tayong oras. Lumapit ito kay Amaya. Anak, may isang katotohanan kang dapat malaman. Napalunok siya. Ano po iyon? Huminga ng malalim ang hari. Ang pagdating mo rito ay hindi aksidente. Natahimik ang buong bulwagan. Lahat ng ito ay bahagi ng isang sinaunang propesiya. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Propesiya? Tumango ang hari. At ikaw ang pinakamahalagang bahagi nito. Kasabay ng mga salitang iyon, ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ugong mula sa labas ng palasyo. Niyanig nito ang buong kaharian. Nagkagulo ang mga kawal. May mga sigawang narinig sa labas. Agad na tumakbo ang ilang bantay papunta sa mga bintana. Pagkaraan ng ilang sandali ay namutla ang isa sa kanila. Kamahalan! Ano iyon? Sigaw ng hari. Huminga ng malalim ang kawal. May anino sa himpapawid. Lahat ay napatingin sa labas. Dahan-dahang lumapit si Amaya sa bintana. At ang kanyang nakita ay nagbigay ng matinding takot sa kanyang puso. Sa kalangitan ay may isang napakalaking nilalang na nababalot ng itim na usok. Ang mga mata nito ay kulay pula. At nakatingin ito diretso sa kaharian ng mga duwende. Para bang matagal na nitong hinihintay ang pagdating ni Amaya. Nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan matapos makita ng lahat ang napakalaking nilalang sa himpapawid. Nanatiling nakatanaw si Amaya sa bintana habang pinagmamasdan ang maitim na aninong tila lumulutang sa kalangitan. Ang mapupulang mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay siya ang pakay ng nilalang. Biglang tumunog ang malalaking kampana sa buong kaharian. Isa-isang nagsidatingan ang mga kawal sa paligid ng palasyo.
Nagsimula ang paghahanda ng lahat para sa isang digmaan. Ligtas na ilayo si Amaya, utos ng hari. Agad namang lumapit ang ilang bantay. Ngunit bago pa sila makagalaw ay nagsalita si Lirian. Hindi. Napatingin ang lahat sa prinsipe. Hindi siya dapat itago. Nagulat ang hari. Lirian, kamahalan, panahon na upang malaman niya ang katotohanan. Sandaling natahimik ang hari. Pagkatapos ay marahan itong tumango. Tama ka. Lumapit ang hari kay Amaya. Sumama ka sa amin. Dinala siya ng hari, reyna, at ni Lirian sa isang lihim na silid sa loob ng palasyo. Napakaluma ng lugar. Ang mga dingding ay may mga ukit na tila daan-daang taon na ang tanda. Sa gitna ng silid ay may isang bilog na mesa na yari sa kristal. At sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang lumang aklat na nababalutan ng gintong liwanag. Lumapit ang reyna. Marahan niyang binuksan ang aklat. Biglang lumiwanag ang buong silid. Isa-isang lumitaw ang mga larawan sa hangin. Parang buhay ang mga ito, parang mga alaala mula sa napakalayong nakaraan. Ano po ito? Tanong ni Amaya. Ito ang aklat ng mga propesiya, sagot ng hari. Lumitaw sa hangin ang larawan ng isang magandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. May hawak itong isang gintong bulaklak. Maraming siglo na ang nakararaan, paliwanag ng hari. May isang diwata na nagligtas sa aming kaharian mula sa pinakamalaking panganib na dumating sa aming mundo. Nagpatuloy ang mga larawan. Lumitaw ang isang madilim na nilalang na nababalot ng itim na ulap. Katulad ito ng nilalang na nakita nila sa kalangitan. Iyan si Morvac. Napansin ni Amaya ang biglang pagbigat ng tinig ng hari. Siya ang hari ng mga anino. Nakita niya sa mga larawan kung paano winasak ni Morvac ang maraming bahagi ng kaharian. Nasunog ang mga kagubatan. Nawasak ang mga tahanan. Maraming nilalang ang nagdusa. Halos bumagsak ang aming kaharian nun. Pero paano siya napigilan? Tanong ni Amaya. Ngumiti ng bahagya ang reyna. Dahan-dahan nitong itinuro ang larawan ng babaeng may hawak na gintong bulaklak. Sa pamamagitan niya, lumapit si Amaya. Sinong babae siya? Tumingin ang hari sa kanya. Ang iyong ninuno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Tumango ang hari. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay nagmula sa isang angkan na minsang nagligtas sa aming kaharian. Parang hindi makapaniwala si Amaya. Buong buhay niya ay inakala niyang isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay nalalaman niyang may lihim pala ang kanyang pinagmulan. Nagpatuloy ang mga larawan. Makikita ang diwata na nagtatanim ng isang gintong bulaklak. Mula rito ay lumabas ang napakalakas na liwanag. Tinamaan si Morvac at tuluyan itong nawala. Ngunit bago ito maglaho, ay may iniwan itong sumpa. Nagdidilim ang paligid habang nagsasalita ang nilalang. At pagkatapos ay lumitaw ang mga salita sa hangin. Darating ang panahon na muli akong babangon. Ngunit sa panahong iyon, isang dalagang may pusong dalisay ang hahadlang sa aking pagbabalik. Nawala ang mga larawan. Muling bumalik ang katahimikan sa silid.
Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Kaya po ba ako narito? Tumango ang hari. Ikaw ang tinutukoy ng propesiya. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang matandang duwendeng unang nakausap ni Amaya sa ilalim ng balete. Panahon na! Napalingon ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng hari. Nagising na ang gintong bulaklak. Biglang kumislap ang buong silid. Kasabay nito ay nakaramdam si Amaya ng kakaibang init sa kanyang mga kamay. Napatingin siya rito at nagulat siya sa kanyang nakita. May liwanag na lumalabas mula sa kanyang palad. Unti-unting nagkaroon ito ng hugis. Hanggang sa tuluyang mabuo ang isang gintong bulaklak. Katulad ng bulaklak na nakita niya noon sa kanilang bakuran. Napaatras siya sa pagkagulat. Ano ito? Ngumiti ang matandang duwende. Ang kapangyarihang minana mo. Tahimik na nakatingin si Lirian sa kanya. Makikita sa mga mata nito ang paghanga. Ngunit mayroon ding bakas ng pag-aalala. Sapagkat alam niyang habang lumalakas ang kapangyarihan ni Amaya, lalo rin silang nalalapit sa pagdating ng panganib. Biglang muling yumanig ang buong kaharian. Mas malakas kaysa kanina. Nagbagsakan ang ilang palamuti sa silid. Narinig nila ang sigawan ng mga kawal sa labas. Mabilis na tumakbo ang isang bantay papasok. Kamahalan! Ano na naman? Tanong ng hari. Humihingal ang kawal. Nabuksan na po ang lagusan ng itim na kagubatan. Namutla ang lahat. Maging ang matandang duwende ay napayuko. Ayaw ko mang sabihin ito, wika nito. Ngunit nagsimula na ang propesiya. Sa labas ng bintana ay makikitang unti-unting nababalot ng kadiliman ang isang bahagi ng kaharian. At sa gitna ng umiikot na maitim na ulap ay may isang nilalang na dahan-dahang lumalabas. Hindi tao, hindi duwende, kundi isang nilalang na matagal nang dapat nananatiling nakabaon sa nakaraan. At ang unang pangalan na binigkas nito ay hindi ang hari. Hindi ang reyna, hindi si Lirian, kundi si Amaya. Nang marinig ni Amaya ang kanyang pangalan mula sa nilalang na lumabas sa kadiliman, tila nanlamig ang buong katawan niya. Ang tinig nito ay umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Amaya, parang hangin na dumaraan sa libu-libong kuweba. Parang bulong ng isang nilalang na naghintay ng napakahabang panahon. Nanginginig na napatingin si Amaya sa bintana. Sa gitna ng umiikot na itim na ulap ay makikita ang isang napakalaking anyo na unti-unting nabubuo. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang dalawang pulang buwan. Agad na tumayo ang hari. Isara ang lahat ng tarangkahan. Mabilis na tumakbo ang mga kawal upang sundin ang utos. Ngunit bago pa sila makalabas ng bulwagan, ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang. Hindi ninyo mapipigilan ang aking pagbabalik. Kasabay noon ay yumanig ang buong kaharian. Nagkaroon ng mga bitak ang sahig. Nagbagsakan ang ilang bahagi ng kisame. Napayakap si Amaya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit tila siya ang sentro ng lahat ng nangyayari. Lumapit si Lirian at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Huwag kang matakot. Napatingin siya rito. Sa gitna ng kaguluhan ay kalmado pa rin ang prinsipe.
Ngunit mababakas sa mga mata nito ang matinding pag-aalala. Tumayo ang matandang duwende. Kamahalan, kailangan na silang umalis. Napatingin ang lahat sa kanya. Umalis? Tanong ni Amaya. Tumango ang matanda. Kung mananatili ka rito, mahahanap ka ni Morvac. Lalong malalagay sa panganib ang kaharian, dagdag ng hari. Tahimik si Amaya. Pakiramdam niya ay napakabilis ng mga pangyayari. Kanina lamang ay isa siyang ordinaryong dalaga. Ngayon ay sinasabing bahagi siya ng isang sinaunang propesiya. At may isang halimaw na nais siyang hanapin. Lumapit ang reyna. Marahang hinawakan nito ang kanyang balikat. May pag-asa pa. Ano po ang kailangan kong gawin? Tumingin ang reyna sa matandang duwende. Pagkatapos ay bumalik ang tingin nito kay Amaya. Kailangan mong mahanap ang 3 banal na hiyas. Nagtaka siya. Ano po iyon? Ang matandang duwende ang sumagot. Mga sinaunang kayamanan na nilikha noong unang panahon. Taglay ng mga iyon ang kapangyarihang makapagpapalakas sa gintong bulaklak. Kapag nakuha mo ang 3 hiyas, magkakaroon ka ng kakayahang tuluyang pigilan si Morvac. Natahimik si Amaya. Hindi niya alam kung kakayanin niya ang ganoong misyon. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya ito gagawin, maaaring masira ang kaharian ng mga duwende at maaaring madamay maging ang mundo ng mga tao. Tumayo si Lirien. Ako ang sasama sa kanya. Napatingin ang hari. Alam mo ang panganib. Opo, maaaring hindi kayo makabalik. Alam iyon ni Lirien. Ngunit matatag ang kanyang mukha. Handa akong gawin ang lahat para sa kaharian. Saglit na tumingin ang prinsipe kay Amaya. At para sa kanya. Bahagyang namula si Amaya. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa bawat sandaling kasama niya si Lirien, ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang koneksyon nilang dalawa. Makalipas ang ilang oras, ay inihanda ang kanilang paglalakbay. Sa likod ng palasyo ay may isang mahiwagang nilalang na naghihintay. Isa itong napakalaking puting usa. Mas mataas pa ito kaysa karaniwang kabayo. Ang mga sungay nito ay kumikislap na parang kristal. Lumapit si Amaya. Napakaganda nito. Ngumiti si Lirien. Ito si Archon. Marahang yumuko ang mahiwagang usa. Parang kinikilala siya nito. Siya ang magdadala sa atin. Bago sila umalis ay lumapit ang hari at reyna. Ibinigay ng hari kay Lirien ang isang gintong espada. Samantalang ang reyna ay nagsabit ng isang kwintas kay Amaya. May nakapaloob ditong maliit na kristal. Ito ang magpoprotekta sa iyo. Nagpasalamat si Amaya. Maya-maya ay sumakay na sila kay Archon. Habang papalayo sila sa palasyo, ay natanaw ni Amaya ang mga mamamayan ng kaharian. Lahat ay nakatingin sa kanila. Punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Biglang naramdaman ni Amaya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong kaharian. Mabilis silang naglakbay sa malalawak na kagubatan. Nadaanan nila ang mga ilog na kumikislap sa gabi, mga bundok na tila gawa sa pilak, at mga lambak na puno ng mahiwagang bulaklak.
Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng kaguluhan, ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng tahimik. Lyrian, Lam? Bakit mo ako unang pinuntahan sa mundo ng mga tao? Saglit na natahimik ang prinsipe, parang nag-iisip kung sasabihin ang totoo. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti ito, sapagkat gusto kitang makita. Napatingin si Amaya. Ako? Tumango si Lirien. Nalaman ko ang tungkol sa propesiya noong bata pa ako. At mula noon ay madalas kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Nagulat si Amaya. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Ngumiti ang prinsipe. Mas kilala kita kaysa sa inaakala mo. Hindi na nakapagsalita si Amaya. May init siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, ay lalo siyang napapalapit sa prinsipe. Biglang huminto si Arkon. Agad na naging seryoso ang mukha ni Lirien. May kakaiba siyang naramdaman. Tumayo siya at hinawakan ang kanyang espada. Ano yon? Tanong ni Amaya. Tahimik na nakinig ang prinsipe sa paligid. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naroon ang isang pares ng mapupulang mata. Kasunod nito ay isa pa, at isa pa. Hanggang sa 12 ng pares ng mata ang lumitaw sa dilim. Napalunok si Amaya. Unti-unting lumabas ang mga nilalang. Malalaki, maiitim, at may matutulis na pangil, mga nilalang ng kadiliman. Mga alipin ni Morvac. Ngumisi ang isa sa mga ito. Natagpuan na namin kayo. Mahigpit na hinawakan ni Lirien ang kanyang espada. Tumayo siya sa harap ni Amaya. Huwag kang lalayo sa akin. Nagsimulang umikot ang maitim na hangin sa paligid. At doon, sa gitna ng malalim na kagubatan, nagsimula ang kanilang unang pagsubok. Napalibutan sina Amaya at Lirien ng mga nilalang ng kadiliman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kumikislap ang kanilang mapupulang mga mata. Ang kanilang mahahabang kuko ay tila kayang pumutol ng bakal, habang ang kanilang mga pangil ay mistulang handang sumunggab anumang oras. Mahigpit na hinawakan ni Amaya ang kwintas na ibinigay ng reyna. Samantala humakbang si Lirien sa kanyang harapan. Hindi kayo makakalapit sa kanya. Natawa ang pinakamalaki sa mga nilalang, ang prinsipe ng mga duwende. Tatabi ka ba o mamamatay? Hindi sumagot si Lirien. Sa isang iglap ay hinugot niya ang kanyang gintong espada. Kumislap ito ng napakaliwanag. Kasabay noon ay sumugod ang mga nilalang. Nagsimula ang mabangis na labanan. Mabilis na kumilos si Lirien. Isa-isa niyang napaurong ang mga kalaban. Sa bawat pag-ikot ng kanyang espada ay may kumikislap na liwanag na pumupunit sa kadiliman. Ngunit napakarami ng mga nilalang. Patuloy silang dumarami. Naramdaman ni Amaya ang takot. Ngunit naalala niya ang mga mamamayang naiwan sa kaharian. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang propesiyang kailangan niyang tuparin. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Biglang lumiwanag ang gintong bulaklak sa kanyang palad. Nagulat siya. Muli itong lumitaw. Mas maliwanag kaysa dati. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang kaya niya itong kontrolin. Lumawak ang liwanag.
Tumama ito sa mga nilalang. Isa-isang napaatras ang mga ito. Ang ilan ay tuluyang naglaho na parang usok. Nanlaki ang mga mata ni Lirian. Amaya, hindi pa man siya nakakasagot, ay biglang lumakas ang kapangyarihan ng bulaklak. Isang gintong alon ng liwanag ang kumalat sa buong kagubatan. Napuno ng ningning ang paligid, at sa loob lamang ng ilang sandali ay naglaho ang lahat ng nilalang ng kadiliman. Bumalik ang katahimikan. Nakahinga ng maluwag si Amaya, ngunit agad siyang napaupo sa lupa. Nang hina siya, pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas. Mabilis na lumapit si Lirian. Maayos ka ba? Tumango siya. Pagod lang. Tinulungan siya ng prinsipe na makatayo. Makikita sa mga mata nito ang paghanga. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Bahagyang ngumiti si Amaya, ngunit alam niyang simula pa lamang iyon. Kinabukasan ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ayon sa mga sinaunang tala ng kaharian, ang unang banal na hiyas ay nakatago sa lambak ng mga ulap. Isang lugar na matagal nang walang nakakapasok. Maraming mandirigma ang nagtangkang hanapin iyon, ngunit wala ni isa ang nakabalik. Pagkaraan ng ilang araw na paglalakbay, ay narating nila ang paanan ng isang napakataas na bundok. Ang tuktok nito ay natatakpan ng makakapal na ulap. Iyan na ang lambak ng mga ulap, sabi ni Lirian. Napatingala si Amaya. Parang walang katapusan ang taas ng bundok, ngunit nagsimula silang umakyat. Mahirap ang kanilang naging paglalakbay. Matarik ang daan, malamig ang hangin, at kung minsan ay halos hindi nila makita ang kanilang nilalakaran dahil sa kapal ng ulap. Ngunit hindi sila sumuko. Habang papalapit sila sa tuktok, ay may napansin silang kakaiba. Sa gitna ng mga ulap ay may lumulutang na templo. Napahinto si Amaya. Parang panaginip ang kanyang nakikita. Ang templo ay yari sa puting bato, at napapalibutan ito ng daan-daang kumikislap na ilaw. Narating nila ang malaking pintuan. Ngunit bago pa sila makapasok ay may malakas na tinig na umalingaw-ngaw. Sino ang nangahas pumasok sa banal na lugar na ito? Biglang yumanig ang buong templo. Mula sa gitna ng ulap ay lumitaw ang isang napakalaking agila. Mas malaki pa ito sa anumang ibon na nakita ni Amaya. Ang mga pakpak nito ay tila kayang takpan ang kalangitan, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang pilak. Tumayo si Lirian. Ako si Lirian, prinsipe ng mga duwende. At tumingin si Amaya sa nilalang. Ako naman si Amaya. Pinagmasdan sila ng agila. Matagal. Parang sinusukat ang kanilang pagkatao. Pagkatapos ay nagsalita ito. Marami nang dumating dito upang kunin ang hiyas ng ulap. Wala ni isa ang naging karapat-dapat. Naging seryoso ang mukha ni Amaya. Ano ang kailangan naming gawin? Biglang lumiwanag ang templo, at sa gitna nito ay lumitaw ang 3 pintuan. Isa ay yari sa ginto, isa ay yari sa pilak, at isa ay yari sa simpleng kahoy. Iisa lamang ang tamang pintuan. Kapag mali ang inyong napili, mananatili kayo rito magpakailanman. Natahimik sina Amaya at Lirian. Maingat nilang pinagmasdan ang 3 pintuan. Ang gintong pinto ay napakaganda. Ang pilak naman ay kumikislap na parang mga bituin. Ngunit ang kahoy na pinto ay payak
at walang anumang palamuti. Napaisip si Amaya. Naalala niya ang kanyang buhay sa baryo. Naalala niya ang mga taong naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan. At naalala niya ang mga aral ng kanyang ina. Hindi lahat ng mahalaga ay kumikislap. Dahan-dahan siyang lumakad. Diretso sa kahoy na pinto. Nagulat si Lirien. Sigurado ka ba? Tumango si Amaya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang hawakan ng pinto. Sandaling natahimik ang paligid. At biglang bumukas ang pinto ng kusa. Kumalat ang napakaliwanag na sinag. Nang mawala ang liwanag ay lumitaw ang isang kristal na kulay bughaw. Lumulutang ito sa hangin at napapalibutan ng mga ulap na parang buhay. Ngumiti ang napakalaking agila. Natagpuan mo ang tamang landas. Lumapit si Amaya. Marahang niyang hinawakan ang kristal. Agad itong kumislap. At sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang bagong kapangyarihang dumaloy sa kanyang katawan. Nakuha na nila ang unang banal na hiyas. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ay biglang nagdilim ang kalangitan sa labas. Nag-iba ang mukha ng agila. Umalis kayo agad. Bakit? Tanong ni Lirien. Tumingin ang agila sa malayo. May pangamba sa mga mata nito. Dumating na ang hukbo ni Morvac. Napatingin sina Amaya at Lirien sa labas. At mula sa makakapal na ulap ay makikita ang daan-daang nilalang ng kadiliman na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa unahan ng mga ito ay may isang nakaitim na mandirigma na nakasakay sa isang higanteng halimaw at nakatitig ito ng diretso kay Amaya. Mabigat ang hanging bumalot sa lambak ng mga ulap. Mula sa mataas na bahagi ng templo ay natatanaw ni na Amaya at Lirien ang paparating na hukbo ni Morvac. Daang-daang nilalang ng kadiliman ang umaakyat sa kabundukan. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong lambak. Ngunit higit sa lahat ay nakakatakot ang nilalang na nasa unahan. Nakasakay ito sa isang dambuhalang halimaw na may mga matang apoy. Nakasuot ng maitim na baluti ang mandirigma. Hindi makita ang mukha nito dahil natatakpan ng itim na helmet. Ngunit ramdam ang mabigat nitong presensya. Parang dala nito ang mismong takot. Naglakad ang napakalaking agila papunta kina Amaya. Kailangan ninyong umalis ngayon din. Hindi ba natin sila lalabanan? Tanong ni Lirien. Umiling ang agila. Hindi pa ito ang tamang oras. Lumapit si Amaya sa gilid ng templo. Habang nakatingin siya sa hukbo, ay nakaramdam siya ng kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Parang may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. At pagkatapos ay nagsalita ang mandirigmang nakaitim. Kahit napakalayo nito ay malinaw nilang narinig ang tinig. Amaya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli niyang narinig ang kanyang pangalan. Ako ay ipinadala upang kunin ka. Natahimik ang paligid. Humakbang si Lirien sa kanyang harapan. Hindi mangyayari iyon. Natawa ang mandirigma. Malamig, mabigat, nakakatakot. Prinsipe ng mga duwende. Isa ka lamang hadlang. Biglang itinaas ng nilalang ang kanyang espada. Kasabay noon ay umikot ang maitim na ulap sa kalangitan. Yumanig ang buong bundok. Nagbagsakan ang malalaking bato mula sa itaas. Hindi na tayo maaaring magtagal dito,
Sigaw ng agila. Mabilis nitong ibinuka ang napakalawak nitong mga pakpak. Sumakay kayo! Agad na sumakay sina Amaya at Lirian sa likuran ng mahiwagang agila. Sa isang malakas na pagaspas ay lumipad ito patungo sa kalangitan. Sa ibaba ay galit na galit ang hukbo ng kadiliman. Ngunit hindi sila tumigil. Pataas ng pataas silang lumipad. Ilang sandali pa ay tila ligtas na sila. Ngunit biglang may narinig silang malakas na ugong. Lumingon si Lirian at nagulat siya. Ang mandirigmang nakaitim ay lumilipad na rin. May malalaking pakpak itong gawa sa maitim na usok. Napakabilis nitong humahabol. Napakalakas niya, bulong ni Lirian. Palapit ng palapit ang kalaban. At sa loob lamang ng ilang segundo ay nasa likuran na nila ito. Mabilis na tumalon si Lirian mula sa likod ng agila. Napatayo si Amaya. Lirian, sa ere mismo ay sinalubong ng prinsipe ang mandirigma. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag at kadiliman ang kumalat sa himpapawid. Napaatras ang dalawang mandirigma, ngunit hindi natapos doon ang laban. Muli silang nagsalpukan, paulit-ulit. Ang bawat tama ng kanilang mga espada ay lumilikha ng malalakas na alon ng enerhiya. Hindi makapaniwala si Amaya. Ngayon lamang niya nakita ang tunay na lakas ni Lirian. Ngunit habang tumatagal ang laban, ay napapansin niyang tila hindi napapagod ang kalaban. Parang lumalakas pa ito. Biglang tinamaan ng maitim na enerhiya si Lirian. Napaatras siya. Lumabas ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Lirian! Ngumisi ang mandirigma. Tulad ng inaasahan. Mahina ka pa rin. Biglang nag-init ang katawan ni Amaya. Naramdaman niya ang bughaw na hiyas sa kanyang kamay. Kumikislap ito. Kasabay noon ay lumitaw ang gintong bulaklak. Mas maliwanag kaysa dati. Unti-unting bumalot ang liwanag sa kanyang katawan. Napalingon ang mandirigma. At sa unang pagkakataon ay tila nabahala ito. Ang kapangyarihang iyon. Hindi na nagdalawang isip si Amaya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Isang napakalaking sinag ng gintong liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tinamaan nito ang mandirigma. Napaatras ang kalaban. Napunit ang bahagi ng maitim nitong baluti. At sa unang pagkakataon ay nakita nila ang bahagi ng mukha nito. Nagulat si Amaya. Hindi ito mukhang halimaw. Hindi rin ito mukhang nilalang ng kadiliman. Mukha itong isang binatang mandirigma. Ngunit ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng maitim na marka, parang sumpa. Mabilis na natakpan muli ng usok ang kanyang anyo. Galit itong tumingin kay Amaya. Magkikita tayong muli. Pagkatapos ay bigla itong naglaho kasama ng maitim na ulap. Natahimik ang kalangitan. Dahan-dahang bumalik si Lirian sa likod ng agila. May sugat siya ngunit buhay. Agad siyang nilapitan ni Amaya. Ayos ka lang ba? Ngumiti ang prinsipe. Basta kasama kita. Bahagyang namula si Amaya. Ngunit mabilis ding napalitan ng pag-aalala ang kanyang mukha. Dahil sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na lawak ng panganib na kanilang haharapin. Lumipad sila ng ilang oras.
hanggang sa marating nila ang isang sinaunang kagubatan na hindi nakamapa sa anumang talaan. Doon sila nagpahinga. Habang natutulog si Lirian upang mabawi ang lakas, naupo si Amaya sa tabi ng isang maliit na lawa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang refleksyon ng buwan, ngunit biglang kumislap ang tubig at may lumitaw na imahe. Nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan, katulad ng diwata sa propesiya. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Sino po kayo?" Ngumiti ang matanda. "Ako ang unang tagapagbantay ng gintong bulaklak." Tumayo si Amaya. "May nais po ba kayong sabihin?" Tumango ang matanda. "Natagpuan mo na ang unang hiyas. Ngunit tandaan mo ito." "Ano po iyon?" Biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. "Ang ikalawang hiyas ay nakatago sa puk ng mga nalimutang hari. At doon mo matutuklasan ang lihim na matagal nang itinatago tungkol sa prinsipe ng mga duwende." Napatigil si Amaya. "Lihim?" Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ay naglaho ang imahe sa tubig. Bumalik ang katahimikan. Napatingin siya kay Lirian na mahimbing na natutulog sa di kalayuan. Ano ang lihim na tinutukoy ng matandang babae? At bakit tila may kaugnayan iyon sa kanilang kapalaran? Habang sumasagi sa kanyang isip ang mga tanong na iyon, hindi niya alam na sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan ay may mga matang nagmamasid sa kanila. At ang may-ari ng mga matang iyon ay nakangiting tila may binabalak na mas malaking panganib. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Amaya kinabukasan. Tahimik ang sinaunang kagubatan. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumaraan sa mga punong tila kasintanda ng mundo. Ngunit kahit maganda ang paligid, hindi mapakali si Amaya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ng mahiwagang matanda. "Matutuklasan mo ang lihim na matagal nang itinatago tungkol sa prinsipe ng mga duwende." Napatingin siya kay Lirian na kasalukuyang naghahanda para sa kanilang paglalakbay. Mukha itong gaya ng dati, matapang, mabait, at laging handang protektahan siya. Ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ano ang lihim na iyon? Maya-maya ay muli silang naglakbay sakay ni Archon. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay ay nagbago ang tanawin sa kanilang paligid. Unti-unting nawala ang mga berdeng kagubatan. Napalitan ito ng malalawak na kapatagan na puno ng sinaunang mga guho. May mga wasak na tore, may mga lumang estatwa, at may mga trono na nakakalat na tila matagal nang iniwan. Narating na nila ang pok ng mga nalimutang hari. Huminto si Archon. Tahimik ang lugar. Napakatahimik. Parang walang buhay na naninirahan dito sa loob ng napakaraming taon. Lumapit si Amaya sa isang napakalaking estatwa. Isa itong hari na may korona, ngunit wala na ang kalahati ng mukha nito. "Sino sila?" tanong niya. Ang sagot ay nagmula sa isang malalim na tinig. Mga haring nabura sa kasaysayan. Nagulat sila. Sabay-sabay silang napalingon. Mula sa gitna ng mga guho ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng mahabang kulay abong balabal. Mahaba ang kanyang puting buhok at may hawak siyang tungkod na yari sa kristal. Napahawak si Lirian sa kanyang espada, ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay.
Wala akong balak na saktan kayo. Lumapit ito. Pagkatapos ay tumingin ng diretso kay Amaya. Hinihintay kita. Tulad ng marami ng nilalang na kanilang nakasalamuha, tila kilala rin siya ng matanda. Ako si Eldros, sabi nito. Ako ang huling tagapagbantay ng ikalawang hiyas. Nagliwanag ang mga mata ni Amaya. Kayo po ang makakatulong sa amin, tumango ang matanda. Kung mapapatunayan ninyo na karapat-dapat kayo. Lumakad ito patungo sa gitna ng mga guho. Sumunod sina Amaya at Lyrian. Narating nila ang isang malaking bilog na plaza na yari sa lumang bato. Sa gitna nito ay may malaking pinto na nababalutan ng mga sinaunang ukit. Huminto si Eldros. Narito ang ikalawang hiyas. Natuwa si Amaya. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ngunit bago ninyo ito makuha, kailangan munang mabunyag ang katotohanan. Napatigil si Lyrian. Parang alam na nito ang susunod na mangyayari. Napansin niyon ni Amaya. Lyrian? Hindi sumagot ang prinsipe. Itinaas ni Eldros ang kanyang tungkod. Agad na kumalat ang maliwanag na liwanag sa buong lugar. Biglang naglaho ang paligid. Napasinghap si Amaya. Parang nahulog siya sa isang alaala mula sa nakaraan. May nakita siyang isang batang lalaki, mga 10 taong gulang. Nakasuot ito ng maharlikang kasuotan. Agad niyang nakilala. Si Lyrian iyon. Ngunit hindi siya nag-iisa. May isa pang batang lalaki sa tabi nito. Magkamukha sila. Halos hindi mapag-iba. Parang kambal. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Lyrian. Tahimik lamang ang prinsipe. Patuloy na gumalaw ang alaala. Makikita ang 2 batang prinsipe na masayang naglalaro sa hardin ng palasyo. Ngunit biglang nagdilim ang langit. Dumating ang isang maitim na nilalang. At sumiklab ang kaguluhan. May mga sigawan. May mga mandirigma. May mga sumasabog na liwanag. Pagkatapos ay nakita ni Amaya ang nakakatakot na pangyayari. Ang isa sa 2 bata ay tinamaan ng maitim na enerhiya. Napasigaw ito sa sakit. At nagsimulang kumalat ang maitim na marka sa kanyang katawan, parang sumpa. Eksaktong kapareho ng marka na nakita niya sa mukha ng mandirigmang nakaitim. Napaatras si Amaya. Hindi! Tumulo ang luha sa mata ng batang Lyrian, habang pilit niyang inaabot ang kanyang kapatid. Ngunit huli na ang lahat. Binalot ng kadiliman ang batang prinsipe at tuluyan itong nawala. Nagbalik ang liwanag, muling bumalik ang kasalukuyan, nakatayo silang muli sa gitna ng mga guho. Tahimik ang lahat, si Amaya ay hindi makapagsalita. Dahan-dahang yumuko si Lyrian, parang pasan-pasan nito ang sakit na itinago sa napakahabang panahon. Sa wakas ay nagsalita ito. May kapatid akong kambal. Nanginginig ang kanyang tinig. Ang pangalan niya ay Kael. Tahimik na nakikinig si Amaya. Noong mga bata pa kami, sinalakay ng kadiliman ang aming kaharian. Sinubukan akong iligtas ni Kael. Ngunit siya ang tinamaan ng sumpa. Napapikit si Lyrian. Akala naming namatay siya. Mabigat ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Eldros. Hindi siya namatay. Unti-unting nanlamig ang paligid. At ang mga sumunod na salita ay parang kulog na bumagsak sa kanilang mga puso. Si Kael ang mandirigmang nakaitim na humahabol sa inyo.
Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Maging si Lyrian ay napaatras. Parang hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang narinig. Imposible. Ngunit alam niyang totoo iyon. Naalala niya ang bahagi ng mukha ng mandirigmang nakita nila sa lambak ng mga ulap. Naalala niya ang maitim na marka. At ngayon ay nagsisimulang mabuo ang lahat. Hindi halimaw ang kanilang kalaban. Hindi ordinaryong alipin ni Morvac, kundi ang matagal nang nawawalang kapatid ng prinsipe ng mga duwende. At sa malayong bahagi ng mga guho, sa tuktok ng isang wasak na tore, may isang nilalang na tahimik na nakatingin sa kanila, isang mandirigmang nakaitim. At sa unang pagkakataon, may luha ring tumulo mula sa kanyang mga mata. Matagal na nanatiling tahimik si Amaya matapos niyang malaman ang katotohanan. Hindi niya akalaing ang pinakamapanganib na mandirigmang naglilingkod kay Morvac ay ang nawawalang kapatid ni Lyrian. Mas mabigat naman ang dinadala ng prinsipe. Tahimik itong nakatayo habang nakatitig sa lupa. Parang muling bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng sakit na pilit niyang kinalimutan sa loob ng maraming taon. Lumapit si Amaya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Lyrian. Napatingin ang prinsipe sa kanya. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Bahagyang ngumiti si Lyrian. Ngunit mababakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Buhay pa siya. Tumango si Amaya. At nangangahulugan iyon na may pag-asa pa. Muling nagsalita si Eldros. Kung nais ninyong iligtas ang kaharian, kailangan muna ninyong makuha ang ikalawang hiyas. Napatingin sila sa matandang tagapagbantay. Itinuro nito ang napakalaking pintuang bato sa gitna ng sinaunang plaza. Nasa likod niya ang bulwagan ng mga nalimutang hari. Doon nakatago ang hiyas ng kaluluwa. Lumakad si Eldros papunta sa pinto. Inilapat niya ang kanyang palad sa mga sinaunang ukit. Agad na umilaw ang mga simbolo. Unti-unting bumukas ang napakalaking pinto. Kasabay noon ay bumuga mula sa loob ang malamig na hangin. Parang hininga ng isang lugar na natulog sa loob ng maraming siglo. Nagsimulang maglakad sina Amaya at Lyrian papasok. Sa loob ay makikita ang mahabang bulwagan. Sa magkabilang gilid nito ay nakahanay ang mga estatwa ng mga sinaunang hari. Nakatingin ang bawat isa sa kanila. Parang buhay. Parang nagmamasid. Habang papalalim sila sa bulwagan ay mas lalong bumibigat ang hangin. Hanggang sa marating nila ang isang napakalawak na silid. Sa gitna nito ay may lumulutang na kristal na kulay luntian. Napakaganda nito. At agad nilang naramdaman ang kapangyarihang nagmumula rito. Ngunit bago sila makalapit ay biglang nagsara ang lahat ng daanan. Yumanig ang buong silid, at isa-isang lumiwanag ang mga mata ng mga estatwa. Napatigil sina Amaya. Mula sa mga anino ay lumitaw ang mga anyong kahawig ng mga sinaunang hari. Hindi sila ganap na tao, hindi rin sila mga multo, parang mga espiritong nagbabantay sa banal na lugar. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga tinig. Sino mang magnanais kumuha ng hiyas ng kaluluwa ay dapat harapin ang laman ng kanyang puso. Biglang kumislap ang buong silid. Napapikit si Amaya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay wala na sina Lyrian at Eldros.
Nag-iisa na lamang siya. Napalibot siya ng makapal na hamog. Nasaan ako? Walang sumagot. Maya-maya ay may lumitaw na pamilyar na anyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inay! Si Aling Rosa. Ngunit mas matanda ang hitsura nito. Mas payat, mas malungkot. Tumakbo si Amaya papalapit. Ngunit huminto siya. May kakaiba. Hindi ito totoong tao. Isa lamang itong pangitain. Nakita niyang nakaupo ang kanyang ina sa kanilang kubo, nag-iisa at umiiyak. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Amaya. Narinig niya ang tinig ng espiritu. Habang inililigtas mo ang kaharian ng mga duwende, sino naman ang nagpoprotekta sa iyong ina? Napaluha si Amaya. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ligtas pa ba ito. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa kanilang baryo. Muling nagsalita ang tinig. Kung magpapatuloy ka, maaaring hindi mo na siya makita pang muli. Nanginginig ang mga kamay ni Amaya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ay pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mahal ko ang aking ina. Tunay iyon. Ngunit kung susuko ako ngayon, mas maraming pamilya ang mawawala ng mahal sa buhay. Unti-unting naglaho ang pangitain, at kasabay noon ay lumiwanag ang paligid. Nalampasan niya ang pagsubok. Samantala, sa kabilang bahagi ng bulwagan, may sariling pagsubok si Lyrian. Nakatayo siya sa gitna ng kadiliman. At sa harap niya ay si Kael, ang kanyang kambal na kapatid. Ngunit hindi ito ang mandirigmang nakaitim. Ito ang batang Kael na naaalala niya noon. Masayahin, mabait, at laging handang magsakripisyo para sa kanya. Kuya! Parang kutsilyong tumarak sa puso ni Lyrian ang tinig na yon. Hindi siya nakasagot. Tinalikuran mo ako. Umiling si Lyrian. Hindi. Sinubukan kitang iligtas. Ngunit nabigo ka. Napayuko ang prinsipe. Dala-dala niya ang kasalanang iyon sa loob ng maraming taon. Ngunit sa wakas ay naglakas loob siyang magsalita. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Ngunit hindi kita susukuan ngayon. Unti-unting ngumiti ang batang Kael. Pagkatapos ay naglaho ito na parang usok. Kasabay noon ay lumiwanag ang paligid. Nalampasan din ni Lyrian ang kanyang pagsubok. Muling bumalik sa normal ang bulwagan. Magkatabi na naman sina Amaya at Lyrian. At sa gitna ng silid ay mas maliwanag ng kumikislap ang berdeng kristal. Ngumiti si Eldros. Karapat-dapat kayo. Lumapit si Amaya. Marahan niyang hinawakan ng kristal. Agad na bumalot sa kanya ang liwanag. Naramdaman niya ang panibagong lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Nakuha na nila ang ikalawang banal na hiyas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay biglang sumabog ang isang bahagi ng kisame. Nagbagsakan ang mga bato. Nayanig ang buong bulwagan. At mula sa makapal na usok, ay lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Mandirigmang nakaitim. Si Kael, tahimik itong nakatayo. Nakatingin kay Lyrian. Walang galit, walang ngiti, tanging kalungkutan lamang. Kael! Bulong ni Lyrian. Matagal na nagkatitigan ang magkapatid. Pagkatapos ay nagsalita si Kael. Umalis kayo rito. Nagulat ang lahat. Maging si Amaya ay hindi makapaniwala. Kael? Sabi ni Lyrian. Ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon nito.
Napahawak ito sa ulo. Parang may nakikipaglaban sa kanyang isipan. Kasabay noon ay lumitaw ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan. Narinig nila ang nakakatakot na tinig ni Morvac. Mahina ka. Hindi mo matatakasan ang aking kapangyarihan. Napaluha si Kael habang pilit nilalabanan ang kadiliman. Pagkatapos ay sumigaw siya. Umalis kayo! Kasabay noon ay sumabog ang napakalakas na alon ng enerhiya. Napilitan sina Amaya at Lirien na umatras. At nang mawala ang liwanag, wala na si Kael. Ngunit naiwan sa sahig ang isang maitim na simbolo. Tiningnan iyon ni Eldros at agad siyang namutla. Ano po iyon? Tanong ni Amaya. Huminga ng malalim ang matanda. Ang marka ng huling tarangkahan, naging mabigat ang kanyang tinig. Ibig sabihin, natagpuan na ni Morvac ang kinaroroonan ng ikatlong banal na hiyas. At nagsimula na ang karera laban sa oras. Mabigat ang katahimikang bumalot sa bulwagan ng mga nalimutang hari matapos mawala si Kael. Nakatayo lamang si Lirien habang nakatitig sa maitim na simbolong naiwan sa sahig. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakita niyang buhay ang kanyang kapatid. Ngunit nakita rin niya kung gaano kalakas ang kontrol ni Morvac dito. Lumapit si Amaya. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang hinawakan ang balikat ng prinsipe. Mahalaga ang sandaling iyon sapagkat kahit wala silang sinasabi, pareho nilang nauunawaan ang sakit na dinadala ng isa't isa. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Eldros. Wala na tayong panahon. Napatingin silang lahat sa matandang tagapagbantay. Kung tama ang aking hinala, papunta na ngayon si Morvac sa huling tarangkahan. At kapag nakuha niya ang ikatlong hiyas bago kayo makarating, hindi na nito tinapos ang pangungusap, hindi na kailangan. Alam na nilang lahat ang maaaring mangyari. Tuluyang makakawala si Morvac sa sinaunang pagkakakulong. At wala nang makapipigil sa kanya. Agad silang naghanda sa pag-alis. Bago sila umalis ay lumapit si Eldros kay Amaya. May inilagay itong maliit na pilak na susi sa kanyang kamay. Nagulat ang dalaga. Ano po ito? Ang susi ng mga hari. Magagamit mo lamang ito sa tamang oras. At kapag dumating ang sandaling iyon, makikita mo ang tunay na kahulugan ng iyong kapalaran. Nagtaka si Amaya ngunit tinanggap niya ang susi. Muli silang sumakay kay Arkon. Pagkatapos ay mabilis silang naglakbay patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Habang lumilipad sila sa himpapawid, nagsimulang magbago ang kalangitan. Unti-unting nagdidilim ang mga ulap. Ang hangin ay lumalamig, at ang mga ibong dati nilang nakikita ay tila naglaho. Parang nararamdaman ng buong mundo ang nalalapit na panganib. Makalipas ang 2 araw ng walang tigil na paglalakbay, ay narating nila ang isang lugar na wala sa anumang mapa. Napahinto si Arkon. Maging ang mahiwagang usa ay tila kinakabahan. Sa harapan nila ay nakatayo ang isang napakalaking bundok na kulay itim. Walang halaman, walang ilog, walang anumang palatandaan ng buhay. Sa gitna nito ay may dambuhalang tarangkahang yari sa maitim na bato. Mas mataas pa ito sa anumang gusaling nakita ni Amaya. At sa ibabaw nito
ay may mga sinaunang simbolong kumikislap sa kulay pula. Huminga ng malalim si Lyrian. Narito na tayo! Napatingin si Amaya sa tarangkahan. Ramdam niya agad ang kakaibang kapangyarihang nagmumula rito. Parang may natutulog na napakalakas na nilalang sa kabilang panig. Biglang kumislap ang dalawang hiyas na kanilang hawak. Ang bughaw na hiyas ng ulap at ang berdeng hiyas ng kaluluwa. Sabay na nagliwanag ang mga ito. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang isang bahagi ng tarangkahan, ngunit kasabay nito ay yumanig ang buong bundok. Isang malakas na pagsabog ang umaling-awngaw sa paligid. Napalingon silang lahat. At doon nila nakita ang kanilang kinatatakutan. Sa malayong bahagi ng kapatagan ay paparating ang hukbo ni Morvac. Mas marami kaysa dati. Libo-libong nilalang ng kadiliman. At sa gitna ng mga ito ay isang napakalaking anino. Si Morvac. Sa wakas ay nakita na nila ang tunay nitong anyo. Mas malaki ito kaysa isang kastilyo. Ang katawan nito ay tila gawa sa usok at kadiliman. At ang mga mata nito ay nagliliyab na parang dalawang araw na kulay dugo. Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan kung bakit kinatatakutan ng buong kaharian ang nilalang na iyon. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Morvac. Napakatagal kong hinintay ang araw na ito. Yumanig ang buong paligid, at ngayon ay wala nang makapipigil sa aking pagbabalik. Mabilis na humakbang si Lyrian sa harap ni Amaya. Hinugot niya ang kanyang espada. Kasabay nito ay lumitaw ang daan-daang kawal ng mga duwende mula sa iba't ibang bahagi ng kabundukan. Pinangunahan sila ng hari at reyna. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Kamahalan. Ngumiti ang hari. Hindi ka namin hahayaang harapin ito ng mag-isa. Nagsimulang pumuwesto ang hukbo ng mga duwende. Sa kabilang panig naman ay ang hukbo ng kadiliman. Dalawang puwersang handang magsagupa. Ngunit bago magsimula ang digmaan ay may isang taong lumabas mula sa hanay ng mga kalaban. Si Kael. Tahimik siyang naglakad papunta sa gitna ng dalawang hukbo. Nakatingin siya kay Lyrian. Nakatitig naman si Lyrian sa kanyang kapatid. Matagal na walang nagsalita. Pagkatapos ay unti-unting hinubad ni Kael ang kanyang maitim na helmet. Nakita ng lahat ang kanyang mukha at nakita rin nila ang sumpang bumabalot sa kalahati nito. Ngunit sa kabila ng lahat ay malinaw pa ring makikita ang pagkakahawig nila ni Lyrian. Kael, bulong ng prinsipe. Tumingin si Kael kay Amaya. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang kapatid. Hindi ko na siya kayang pigilan. Nanlamig ang paligid. Pinipilit kong lumaban. Ngunit bawat araw ay mas lumalakas siya. Napalunok si Lyrian. May paraan pa. Ngumiti si Kael, malungkot. Pagod. Parang isang mandirigmang matagal nang nakikipaglaban mag-isa. Kung mayroon man, ikaw lamang ang makakagawa noon. Biglang nagsimulang kumalat ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nanginginig, nasasaktan. Muling umaling-awngaw ang tinig ni Morvac. Sumunod ka sa akin, napayuko si Kael. At nang muli siyang tumingin sa kanila, ay nagbago na ang kanyang mga mata. Naging kulay pula ang mga ito,
Muling nanaig ang kadiliman. Mabilis siyang lumipad pabalik sa hukbo ni Morvac. Kasabay noon ay itinaas ni Morvac ang kanyang higanting kamay at sumigaw ang buong hukbo ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong mundo. Itinaas naman ng hari ng mga duwende ang kanyang espada. Ipaglaban ang kaharian. Kasabay noon ay sumugod ang dalawang hukbo sa isa't isa. Nagsimula na ang pinakadakilang digmaan sa kasaysayan ng mga duwende. At habang nagaganap ang labanan sa labas, unti-unting bumukas ang huling tarangkahan. Sa likod nito ay may liwanag na hindi pa kailanman nakita ni Amaya. At naramdaman niyang naroon ang ikatlong banal na hiyas. Ang huling pag-asa ng kanilang mundo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng digmaan sa buong kapatagan. Nagbanggaan ang hukbo ng mga duwende at ang hukbo ni Morvac na parang dalawang bagyong hindi mapipigil. Sa gitna ng kaguluhan, si Amaya ay nakatayo sa harap ng huling tarangkahan. Unti-unti itong bumubukas, at sa bawat sandaling lumalawak ang siwang nito, mas lumalakas ang puwersang humihigop sa kanyang kapangyarihan. Napalingon siya kay Lirien. "Lirien, kailangan nating pumasok." Ngunit abala ang prinsipe sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman na sumusubok lumapit sa kanila. Nakatitig siya kay Amaya. "Umalis ka na! Ako na ang hahawak dito." Umiling si Amaya. "Hindi ko kaya to mag-isa." Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumitaw si Kael sa pagitan nila. Nakatayo siya, nanginginig, at tila nakikipaglaban muli sa kontrol ni Morvac. "Bilisan mo," mahinang sabi niya. Habang may natitira pa akong lakas. Nanlaki ang mga mata ni Lirien. "Kael!" Ngunit unti-unting bumalik ang maitim na enerhiya sa katawan ni Kael. Napaluhod siya sa sakit. Hindi na ito mapipigilan. Ngumiti siya ng bahagya kay Amaya. "Ikaw ang huling pag-asa." Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Isang bugso ng itim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito pag-atake. Ito ay isang pagbubukas. Ang mismong huling tarangkahan ay tuluyang bumukas at sa loob nito ay lumitaw ang isang silid na puno ng puting liwanag. Sa gitna ng silid ay nakalutang ang ikatlong banal na hiyas. Ang hiyas ng liwanag. Ngunit sa tabi nito ay may isang kadena na bumabalot sa mismong kapangyarihan nito. Parang nakagapos ang liwanag. Biglang umalingaw ang tinig ni Morvac mula sa labas. "Huli na!" Yumanig ang buong bundok. Napasigaw ang mga duwende sa labas habang unti-unting tinatabunan ng kadiliman ang kalangitan. Mabilis na pumasok si Amaya sa loob ng tarangkahan. Sumunod si Lirien, kahit sugatan. Sa loob ng silid ay ramdam nila ang napakalakas na enerhiya. Parang bawat hakbang ay may bigat ng mundo. Lumapit si Amaya sa hiyas ng liwanag. At sa sandaling iyon ay may bumalik na alaala sa kanyang isip. Ang unang diwata, ang kanyang ninuno, ang gintong bulaklak, at ang propesiyang matagal nang isinulat. Isang dalagang may pusong dalisay ang magtatapos ng kadiliman. Huminga siya ng malalim. Ngunit bago niya mahawakan ang hiyas ay biglang nagpakita si Morvac sa loob ng silid.
Hindi na ito simpleng anino. Buong anyo na nito ang naroon. Isang napakalaking nilalang na gawa sa kadiliman at apoy. Sa wakas, narito ka rin, Amaya, nanginginig ang lupa. Lumapit si Lyrian. Hindi ka magtatagumpay. Natawa si Morvac. Mahal na prinsipe, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay muli. Nanlaki ang mga mata ni Lyrian. Ano? Itinaas ni Morvac ang kamay nito at biglang lumitaw ang imahe ng nakaraan, ang batang Lyrian at ang batang Kael. Ang sumpa ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Napailing si Lyrian. Hindi, ngunit patuloy ang tinig. Ang iyong kapatid ay hindi lang basta biktima. Siya ay susi ng aking pagbabalik. Biglang sumigaw si Kael sa labas ng silid habang tuluyang nilalamon ng kadiliman. Lyrian, pataposin mo na to! Sa loob ng silid, tumingin si Amaya sa hiyas ng liwanag. Ngunit ang kadena nito ay hindi kayang basagin ng simpleng kapangyarihan. Lumapit si Morvac. Dadalhin ko ang mundo sa walang hanggang kadiliman. At ikaw, Amaya, ikaw ang magiging huling liwanag na mawawala. Ngunit sa sandaling iyon ay may bumukas na alaala sa isip ni Amaya. Ang pilak na susi. Biglang lumitaw sa kanyang kamay ang susi ng mga hari. Kumikislap ito ng napakaliwanag. Napatingin si Eldros na biglang lumitaw sa gilid ng tarangkahan. Gamitin mo na! Naintindihan ni Amaya. Lumapit siya sa kadena ng hiyas ng liwanag at inilapat ang susi. Biglang sumabog ang liwanag sa buong silid, nabiyak ang kadena, at sa unang pagkakataon ay lumaya ang tunay na kapangyarihan ng hiyas. Isang liwanag na mas maliwanag pa sa araw ang bumalot sa buong mundo. Napasigaw si Morvac. Hindi! Sa labas nagsimulang matunaw ang hukbo ng kadiliman. Isa-isa silang naglalaho. Maging ang katawan ni Morvac ay unti-unting nasisira. Ngunit bago siya tuluyang mawala, ay tinitigan niya si Amaya. Hindi ito ang katapusan. Uulitin ko ito. At sa isang huling sigaw, naglaho siya sa puting liwanag. Bumalik ang katahimikan. Unti-unting bumagsak ang huling tarangkahan. Sa labas, ang mga duwende ay nagsimulang magdiwang. Ngunit sa loob ng silid, may ibang nangyayari. Si Kael ay nakaluhod. Humihingal. Unti-unting nawawala ang kadiliman sa kanyang katawan. Lyrian, mahinang sabi niya. Lumapit ang prinsipe at niyakap ang kanyang kapatid. Hindi kita iiwan. Napaluhod si Amaya sa tabi nila. Sa unang pagkakataon, tahimik na ang mundo. Wala nang digmaan. Wala nang Morvac. Ngunit habang tumitingin siya sa hiyas ng liwanag, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang kapangyarihan nito ay hindi lamang para tapusin ang kadiliman, kundi para pumili ng bagong simula. At sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng duwende, si Amaya ay kailangang pumili ng kanyang kapalaran. Muli niyang tiningnan si Lyrian. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bilang prinsipe at tagapagligtas, kundi bilang isang taong minamahal niya. Wakas.